Ang bakal na emperador. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Chapter 191 is the 2 years later 3. Pagkatapos ng regular na pagpupulong, pumasok si Locke sa kanyang opisina sa permanenteng manor. P0XNVEL. C0M. Sa loob ay si Hudson, ang pinuno ng Argos, na naghihintay na kay Locke. Panginoon. Hello. Sa halip na pagbati. Nang matapos ang pagbabati ay tinanong ni Locke kung nasaan si Reyna na inutos na niya sa kanila. Si Hudson, na may sabik na ekspresyon, ay ibinuka ang kanyang bibig. Nagpadala ako ng ilang katalinuhan sa ibang mga bansa, ngunit hindi pa rin natin matukoy kung nasaan siya. Ganoon ba? Tila labis na nadismaya si Locke sa balita. Pagkatapos ng 2 taon, hindi pa rin mahanap ng Dark Elves ang kinaroroonan ni Reyna, kaya hiniling ni Locke kay Argos na mangalap ng anumang posibleng impormasyon. Gayunpaman, tila wala rin silang magagawa. Hindi pa rin nakakapagtatag ng network ng impormasyon si Argos sa buong kontinente, kaya posibleng hindi sila makakuha ng impormasyon sa buong kontinente. Nang makitang nabigo si Locke, nagmamadaling nagdagdag si Hudson ng iba pang balita. Kamakailan lamang, sinubukan naming mangalap ng impormasyon na nagmumula sa timog. Sinabi mo na ang prinsesa ay tiyak na bumalik dito sa lupa, ngunit walang katiyakan na siya ay bumalik sa ating kontinente. Tama iyan. Hanapin kung nasaan man siya. Gumamit ka man ng Information Guild o ng Intelligence Agency ng mga bansa, susuportahan kita kahit gaano karaming pera ang kailangan mo, sabi ni Locke. Nauunawaan, Panginoon. May isa pang bagay tungkol sa Magic Federation na gusto kong malaman mo. Sinabi ni Locke kay Hudson ang buong kwento na sinabi sa kanya ni Hans at hiniling kay Hudson na malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa mersenaryo. Sa palagay mo ay maaaring siya ay isang inapo ni Rickon? Tanong ni Hudson. Dahil sikat na sikat siya, baka may iba pang inapo na naiwan niya. Maging tiyak sa impormasyon. Matapos makakuha ng mga bagong order ay binati siya ni Hudson at lumabas ng opisina nang pumasok si Erwin sa opisina. Nang makita ang mukha niya, naging malamig ang ekspresyon ni Locke. Bakit ka pumunta dito? Nahanap mo na ba ang lokasyon ni Reyna? Tanong ni Locke. Mukhang naiirite ka. At sino ang gumawa sa akin ng ganito? Sa matatalas na salita ni Locke, hindi na nakasagot si Erwin. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Reyna kasama si Erenes, na pumanaw 2 taon na ang nakakaraan. Alam kong mali ang ginawa ng mga diwata, ngunit ginagawa namin ang aming makakaya at sinusundan ka. Matapos ang pagkamatay ni Erenes, ayon sa kanyang mga salita, ang mga diwata ay tumulong kay Lucas na mag-ambag sa pagpapaunlad ng Recon Estate. Ang mga engkanto ay tumulong sa pagbuo ng mga gigant sa Caterina Magic Tower, at ang mga Suans ay tumulong sa pagtaas ng mersenaryong kapangyarihan ng mga teritoryo. Ang mabilis at maliwanag na mga duwende ay nagtipon ng impormasyon o naghanap ng mga kahinahinalang tao. Ang pinakamalaking nag-ambag ay ang pulang martilyo na tribo na pinamumunuan ng mga dwarf at ng Kurgan. Pagbalik sa mga minahan na pinamamahalaan ng kanilang mga ninuno noong Saemon, masigasig silang naghukay ng ginto at iba pang mineral, na nag-aambag sa pananalapi ng teritoryo ng Recon. Bilang karagdagan, ang ilan ay pumunta sa paggawaan ng lungsod, ang Caterina Magic Tower ay tumulong sa paggawa ng mga armas at gigant na bahagi, at gumawa ng smelting na bakal upang magtayo ng mga estate. Bagamat ang ilan sa mga dwarf ay dinala sa pagkaalipin ng imperyo para sa produksyon ng bakal, hindi nila nagawang makasabay sa kalidad ng mga produkto na binuo sa marquee. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang sapilitang at kung ano ang ginawa ng kusang loob. Sa anumang kaso, si Marquis Recon ay naging pinakamayamang manor sa Katimugang Imperyo sa wala pang 2 taon. Ang isang hindi inaasahang mabilis na paglaki, ang mga kalapit na estates, at ang imperial na pamilya ay hindi maaaring masubaybayan ito. Alam ko yan. Kung hindi, napapalitan ko na sana lahat ng engkanto sa isang iglap, sabi ni Locke. Hindi ba dapat magpasalamat ka noon? Sa panunuya ni Erwin, napakunot ang noo ni Locke. Wala pa akong malinaw na pag-iisip sa pagprotekta sa iyong mga karapatan.
Hindi alipin ang sinasabi ko kundi bilang mga residente. Bueno, nagpapasalamat ako na sinubukan mong baguhin ang pananaw ng mga diwata sa mga tao. Pinarusahan ni Lucas ang mga uusigin sa mga diwata sa kanyang estado nang hindi nagpapakita ng anumang kapatawaran. Ang pag-uusig sa walang magawang lahi ay nagbunga ng pag-uusig, isang patas at makatarungang pagtrato. Karamihan sa kanila ay kumbinsido sa dahilan ng Recon, ngunit ang ilan sa mga retainer ng Recon ay bigo dahil pinili ng mga diwata ang panig ng Diablo sa nakaraan. At gaya ng dati, hindi rin ganoon kataas ang boses ng oposisyon. Ang mga tao ang nakakaalam na ang lupain ay umunlad ng husto pagkatapos lamang sumama sa kanila ang mga diwata. Gayunpaman, bakit kailangan mo pa akong hanapin? Hindi ko akalain na pumunta ka dito para lang ipaalala sa akin ang halaga mo. Ikaw ang nagsabi na huwag akong pumasok hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Prinsesa Reyna. Sa sinabi ni Erwin, napatalon si Locke sa kanyang kinauupuan. Kung iisipin niya, mahigit 2 taon nang hindi nakilala ni Erwin si Locke. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa abala siya o kung hindi siya sapat na kumpiyansa para tanggapin ang galit ni Locke. Ngunit palagi itong nagpapadala ng iba pang mga duwende upang sabihin o maghatid ng impormasyon sa kanya, na nangangahulugan na mayroon lamang isang dahilan para sa kanya, upang bisitahin ang personal. Sigurado ka ba? Medyo nanginginig ang boses niya. Kung hindi ako sigurado hindi ako naririto na nakabitin sa aking leeg, ngunit ito ay impormasyon na kakapasok lang. Naglabas si Erwin ng portrait ng isang babae mula sa kanyang subspace ring. Ito, sabi ni Locke, nakita niya ang isang babae na may koronang pinalamutian na may burden na gintong sinulid. Kapareho ng mukha niya si Reyna. Nang hindi mapakalma ni Locke ang kanyang tumitibok na tibok ng puso, dumating ang sinabi ni Erwin. Veronica III, ang bagong papa ng Holy Artenia Empire. Ano ang sinabi mo? Kinuha ito 2 taon na ang nakakaraan, ngunit ito ang unang pagkakataon na siya ay ipinakilala sa publiko dahil sa lihim na tumatakbo sa banal na imperyo. Nagkaroon ng maraming mga pag-uusap tungkol sa kurso ng mga aksyon na ginawa sa Artenia Empire sa nakalipas na 2 taon. Iyon ay dahil sa kabila ng pagkamatay ng nakaraang papa, hindi pa sila nagbukas ng conclave, at si Arsobispo Constantine, isa sa mga nangungunang kandidato para sa pagiging papa, ay namuno sa banal na imperyo sa ilalim ng posisyong regent. Dahil dyan, may mga nagsabi na si Arsobispo Constantine ay gumawa ng kudeta at kinuha ang kapangyarihan, ngunit hindi marami ang nagsabi na ito ay hindi kinikilala ng mga kardinal. Si Constantine ay tumalon dito, ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang mukha ng bagong papa ay hindi kailanman ipinakita, at ang mga hinala ay lumakas. Sa paglipas ng panahon, ang autoridad ng papa ay bumagsak, ang mga pari at maharlika mula sa buong imperyo ay humarap sa katiwalian. Naghimagsik ang mga taong mahina sa paghahanap ng bagong tagapagligtas. Hinikayat ng ilang ambisyosong maharlika ang kanilang paghihimagsik mula sa likod ng mga eksena. Sa tingin ko hindi na nakatiis si Arsobispo Constantine, kaya ipinadala niya ang larawan ng papa sa publiko. Sigurado ka ba na ang isang ito ay kinuha 2 taon na ang nakakaraan? Tanong ni Locke. Oo, walang nakakaalam sa pinanggalingan ng bagong papa. Ayon sa survey ng Volga Intelligence, pinangalanan siya sa isang matandang babae dahil tila wala siyang pangalan sa kanyang pagdating. Kinikilig si Locke. Hindi pa siya sigurado. Ang bagong papa ng Artenia nga ba ay ang kanyang reyna o kamukha lang? Ngunit kung isasaalang-alang ang katotohanan na wala silang impormasyon tungkol sa kanya sa nakalipas na 2 taon, ito ay isang magandang balita. Sa tingin ko siya si Prinsesa Reyna. Nagtataka ako kung bakit wala kaming narinig mula sa kanya nitong nakaraang 2 taon. May nangyari siguro. Maaaring hinarang ng lalaking Constantine na iyon ang impormasyon. Sinubukan ni Locke na ipagtanggol si Reyna. Pabalik-balik siyang naglalakad. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili, ngunit hindi niya magawang tumayo. Hindi niya kailanman naramdaman na nagwawala ang puso niya sa nakalipas na 2 taon. Tawagan ang kanyang mga retainer at ang mga matatandang lalaki ng Volga, utos ni Locke sa kanya. Nagawa ko na. Sa ngayon, nakarating na sila dito.
Masama ang pakiramdam niya na nakontak sila kaagad pagkatapos makipagpulong sa kanila, ngunit hindi ito ang oras para mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Biglang huminto si Locke, na nag-iisip na pupunta na siya sa meeting room. Muntik ko nang makalimutan. Ano ito? Tumingin kay Erwin, ngumiti si Locke at sinabing, "Salamat, sa pagbibigay mo ng magandang balita." Bahagyang namula si Erwin bilang tugon, ngunit mabilis niyang naibalik ang malamig na tingin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Pinayaran ko lang ang utang ko sa iyo. Nang lumabas si Locke sa opisina na may ngiti sa labi, bumulong si Erwin sa kanyang paghinga, "Natutuwa akong hindi ka na nadidismaya." Bahagyang ngumiti ang mukha niya na laging malamig. Ang kanyang ngiti na kanina ay puno ng pait ay nawala na. Chapter 192 is the 2 years later 4. Kailangan nating ibalik kaagad ang prinsesa. Sa silid ng pagpupulong ng manor, ang mga tagapangasiwa ng Volga ay nagsasalita ng napakalakas. Lalo na si Victor, na hindi nakatulog ng mahimbing mula nang mawala ang prinsesa at pagkatapos ay sinuntok ang kanyang dibdib. "Ako na ang magbabalik sa prinsesa. Kaya't mangyaring ipadala ang matandang ito, Panginoon." Handa si Victor na umalis sa kanyang kasalukuyang pwesto kung papayagan siya ni Locke. Siyempre, si Locke na alam ang puso niya ay walang balak na tanggihan ang kanyang kahilingan. "Manahimik ka po, Sir Victor. Tiyak na kailangan nating ibalik si Reyna, kaya lumipat tayo pagkatapos nating isipin ito." Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat isipin. Aalis at babalik ang matandang ito. Si Locke na may masungit na mukha ay kinausap si Victor na hindi napigilan ang emosyon. Hindi ganoon kaganda ang sitwasyon sa Holy Empire. At hindi kami nakipag-ugnayan ni Reyna sa nakalipas na 2 taon sa kabila ng pagbabalik mula sa Spirit World. Sa tingin mo may mga hadlang? Sa tanong ni Pavel na mas kalmado kaysa kay Victor, tumango si Locke at sinabing, "Exactly. At iniisip ko kung ang banal na imperyo ay magiging mahinahon kung pupunta tayo upang bisitahin si Reyna." Bueno, sa mga salitang iyon ay sumang-ayon ako sa Panginoon. Si Pavel, na nasa burokrasya noong mga nakaraang taon, ay may ibang pakiramdam kung paano ginagawa ang mga bagay. Kung tama nga ang impormasyong ipinadala ng Dark Elves, kung gayon ang tunay na kapangyarihan ng banal na imperyo ay kay Arsobispo Constantine. Ngunit kung mananatili siya sa kapangyarihan at mananatili bilang rehente, nangangahulugan ito na may dahilan ito. Tumango si Locke sa sinabi ni Pavel. Dahil ang isang panakot ay hindi kailanman malalagay sa kapangyarihan. Kahit na ang mga panakot ng mga monarch ay hindi kailanman ilalagay sa kapangyarihan ng walang dahilan. At ang kasalukuyang kaso ay parang ganoon, kadalasan, ang mga ganoong bagay ay ginagawa upang mapanatili ang angkan ng mga ninuno. Paano ang Holy Artenia Empire? Balita ko hindi nag-aasawa ang Papa. Hindi ba, Pari Meren? Tanong ni Locke kay Meren, ang pari ng teritoryo ng Recon, na tumango. Ngunit hindi yun tumigil sa pag-iisip na pumasok sa isip ni Meren. Kahit walang opisyal na asawa, ang mga papa ay may mga manliligaw. Ngunit ang mga ganitong kwento tungkol sa denominasyon ay hindi dapat lumabas, o maaari itong humantong sa pagtatapos nito. Samantala, si Locke naman ay nagsasalita. Kung hindi sila makakapag-asawa, wala silang magiging tagapagmana, kaya hindi problema sa lineage ng kaso. Bukod dito, ang banal na papa ay kailangang mahalal mula sa conclave. Kung gayon, marahil dahil sa pagpapanatili ng papa. Gaya ng sinabi ng isa sa mga retainer, nagkibit-balikat siya. Hindi ko alam ang buong detalye, pero parang panloob na sitwasyon sa Holy Empire. Ang gusto kong sabihin ay, ang pagkuha kay Reyna ay magiging napakahirap. Si Locke ay nagkaroon na naman ng parehong bagay, ang parehong mga salita na sinabi sa simula ng pulong, mahirap makuha si Reyna. Gulat na gulat ang sumunod niyang sinabi. To be honest, wala akong pakialam kung babalik siya dito o hindi. I'll just be glad if I can meet with her pagdating ng panahon. Panginoon. Isipin mo, maaaring si Reyna ang Pope sa Holy Empire. Lagi niyang sinisikap na sundin ang kalooban ng Diyos at pinangangalagaan ang mga taong walang kapangyarihan. Kaya,
Tilok na may gustong sabihin, tumayo sa kinauupuan. Tumingin siya sa mga retainer na may matinding mga mata at ipinahayag ang kanyang kalooban. Kung hindi niya intensyon na manatili doon, ibabalik ko talaga siya. Lalo na, kung pinipigilan siya laban sa kanyang kalooban. Sa mga salitang iyon, ang mga matatandang lalaki ng Volga ay tila humanga, ngunit ang iba, lalo na si Meren ay tila nababagabag. Naiintindihan ko ang iyong kalooban. Ngunit kung gumawa tayo ng mali, kailangan nating makipagsagupaan sa El Castle at sa banal na imperyo. Sabi ni Meren. Ang El Castle ay may higit sa kalahati ng populasyon ng kontinente bilang mga mananampalataya nito. Kahit na sa Recon Estates, may mga mananampalataya ng El Castle denomination. Ang banal na imperyo ay isang tradisyonal na powerhouse na nalampasan ang kapangyarihan ng Baroque. Gayunpaman, hindi nito hinayaan na baguhin ni Locke ang kanyang mga salita. Kung may pumipigil sa akin na dalhin siya sa mga ganong sitwasyon, hindi rin ako tatutol sa mga Diyos. Pinalakpakan ni Rogers ang mga komento ni Locke. Naisip din ni Philip na natural ito dahil siya ang tagapagmana ng Devil King. Ikaw, lalaban ka talaga. Sa tanong ni Meren na naguguluhan, ngumiti si Locke at sumagot, I don't mean to fight without reason. At kung talagang may Diyos doon, hindi ko akalain na siya ay titigil kapag ang imperyo ay nagiging corrupt. Anyway, plano mong kunin ang prinsesa, sa tingin ko. Sa tanong ni Hans, tumango si Locke. Si Dixon na nababagabag dito, nagtanong, naiintindihan ko ang iyong mga kagustuhan at pag-asa. Gayunpaman, ayon sa batas ng Imperial, ang isang maharlika ay hindi maaaring pumunta sa ibang bansa nang walang pahintulot. Kung ang emperador ay nakatanggap ng balita na ang Panginoon ay pumunta sa banal. Kung gayon, kailangan kong manlinlang at magpalusot. Naghanda ako ng mga bagay para dito, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Locke, sinisigurado si Dixon. Sa mga salitang iyon, tinanong ng iba pang mga retainer kung paano siya maghahanda. Napangiti ng mahina si Philip na ang tanging nakakaalam. But still, delikado yung Lord at Sir Victor na lang pumunta doon, please take a few more escort. Mas mabuting dayin mo sila sa pagsasabing mersenaryo ka. Sa mga salita ni Rogers, tumango si Locke. Madali para sa mga nasa digmaan na kumilos bilang mga mersenaryo. Bukod dito, dahil sa kasalukuyang hindi matatag na estado ng banal na imperyo, walang mas mahusay na pagbabalat kayo kaysa sa pagiging isang mersenaryo. Ang mga escort force ay mula sa Recon Knights, kumusta ang commander na iyon? Kung ganoon ay gawin natin iyan. Lahat sila ay sapat na mabuti upang matiyak na ang Panginoon ay pinananatiling ligtas. Siyempre, walang intensyon si Locke na kunin ang mga Recon Knight para lang maprotektahan ang sarili. Kung ang mga kabalyero ay sumama, maaari nilang makuha ang karanasan na hindi nila makukuha sa closed estate. Pagkatapos ng ilang araw, sa madaling araw, si Locke, na pinamumunuan ng 30 kabalyero, ay tahimik na umalis sa manor. Ang kanyang layunin ay ang lungsod ng Bless, ang kabisera ng Holy Artenia, na kumupkop sa Reyna. Maliwanag na sumisikat ang araw sa silangan, na ipinapakita kay Locke at sa kanyang mga kabalyero ang direksyon na dapat nilang puntahan. Chapter 173, A Shocking Encounter 1. Ang kabisera ng Bless of Holy Artenia. Sa ibabaw ng gitnang boulevard ay isang higanting karwahe na sinasamahan ng mga paladin. Makapal na linyang magkatabi, hindi maalis ng mga tao ang kanilang mga mata sa karwahe, pinalamutian ng gintong dahon at mga hiyas. Ang iba ay mapang-uyam, ang iba ay galit, ngunit karamihan sa kanila ay mausisa at humanga. Dad, nandyan ba si Pope? Sa tanong ng bata na nakaturo sa karwahe. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakahawak sa bata sa kanyang balikat ay nagsabi, oo, isang anghel mula sa langit. Wow! Talaga? Oo. Sinabi ng obispo na pinadala siya ni El Castle para alagaan ang mga mahihirap na tulad natin. Sa pagtatapos ng mga salita, tumawa ang isang lalaking nakatayo malapit sa kanya. Angel, ano? Nabalitaan ko na anak iyon ng papa. Ano? Bakit ka magsisinungaling? Galit na galit ang lalaki, tumalikod at hinawakan siya. Kuwa. Bakit mo ito ginagawa? Nagsasabi ako ng totoo. Shut up!
Pwede ba? Magsabi ka ng totoo, isa kang especially iya mula sa imperyo ng Baroque, tama ba? Ang kontrobersya tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong papa ay natapos sa sariling bansa. Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Anghel ba talaga ang bagong papa? May mga anghel ba talaga sa mundo niya? Sana naging honest talaga. Ito ay totoo. Ang aking pinsan ay isang paladin apprentice at narinig ko mula sa kanya ang tungkol sa mga bagay na pinag-usapan ng mga nakatatanda sa kanya. Talaga. Tinadala ang prinsesa mula sa ibang bansa at inilalagay siya bilang isang papa. Tama, mayroon bang nakakaalam tungkol sa papa? Sa politika, iniharap ni Arsobispo Constantine ang bagong papa sa harap ng mga tao. Ang bagong papa ay nagpakita sa gitnang plaza ng Blessed, na tinatawag na Holiness Square. Ngunit, hindi ipinakita ang mukha ng bagong papa. Sinabi niya na pinagpala niya ang libu-libong tao na pumunta upang makita siya. At dahil lang daw na bata at magandang babae ang Santo Papa, tumindi ang kontrobersya. Pero, totoo ba talaga? Ang tungkol sa pagbaba niya mula sa langit. Sumagot ang lalaking katabi niya, nasa plaza ako noon. Nakita ko rin ang nangyari. Nangyari ang lahat sa napakaikling panahon, ngunit tiyak na nahulog siya mula sa langit. Imbes na bulaklak, mas parang blessing siya. Ang aking kaibigan ay nagdurusa sa sakit ngunit siya ay gumaling pagkatapos nito. Hoy! Parang kasinungalingan. Totoo talaga. Nasugatan ko rin ang binti ko 10 taon na ang nakalilipas sa isang tulay, ngunit mula noong araw na iyon, muli akong makalakad ng normal. Habang nag-uusap ang mga tao, ang birhen na si Pope sa karwahe, ay sumilip habang palihim na dumaan sa pulang velvet na kurtina na nakatikip sa mga bintana. Ngunit pagkatapos, si Arsobispo Constantine, na nakaupo sa tapat niya, ay nagtaas ng boses, "Banal na Papa." Medyo nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi mo magagawa iyon. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mong gawin ang mga bagay na iyon kapag nasa loob ka ng karwahe? Sa mga salita ni Constantine, si Veronica III ay lumayo sa bintana na tila masama ang loob. Isaisip mo, isa kang anghel. Sa utos ng Panginoon, ikaw ay naging pinuno ng banal na lupaing ito. Misyon niya na dalisayan ang mundo at alisin ang mga hanggal na tao ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi mo kailangang magpakita ng interes sa mga mababang tao at sa kanilang maruruming kalagayan. Ngunit, kailangan kong malaman kung paano nabubuhay ang mga tao at pagkatapos ay gisingin sila, sabi ni Veronica. Iyan ang trabaho natin. Kaya dapat manatili din ang papa sa kailangan mong gawin. Naiintindihan, Lolo? Arsobispo. Habang tumatango ang birhen na papa, sumili ang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Constantine. Kung ikukumpara noong una niya itong nakilala, may pagkakaiba ang lupa at langit. 2 taon na ang nakalipas, hindi alam ni Veronica ang kanyang sariling pangalan. Siya ay may katalinuhan ng isang 5 hanggang 6 na taong gulang, mausisa upang tumingin sa paligid at makita kung paano dapat gawin ang mga bagay. Upang ibigay ang buhay sa isang rebulto, o upang tumakas o ibuka ang kanyang mga pakpak ng liwanag at lumipad sa paligid. Kala ko ang mga anghel ay purong nilalang, ngunit siya ay isang tulala. Sa anumang kaso, hindi siya maaaring ipakilala bilang papa. Kulang pa rin siya sa maraming bagay, ngunit tinuruan siya nito ng sapat upang maipakita siya sa mga tao. Ang problema ay sa mga lokal na rebelde. Hindi sila naniniwala sa hindi nila nakikita. Ang himala ng Birheng Papa ay nagtagumpay sa pagdadala ng mga tao sa kabisera ng Bless sa kanilang panig. Ngunit ang problema ay sa mga lokal na ambisyosong maharlika o mga lahi ng minorya na hindi kasama sa 7 tribo ng El Castle. Humingi sila ng pampulitikang pag-atake laban sa autoridad ng Papa sa lupa o nagrebelde sa mga lokal na maharlika. Ang pinaka-nakakabagabag ay ang Sanctity of Holiness. Si Luther, ang pinuno nito, kahit na nasaksihan ang himala ng Papa sa liwasan sa huling pagkakataon, patuloy niyang itinatanggi sa pagsasabing, ang tunay na kaligtasan ay hindi maaaring magawa sa pamamagitan ng mga himala. Magagawa lamang ito kapag nagsimulang alagaan ng mga tao ang isa't isa. Pinuna niya si Constantine bilang isang mangangalakal at hindi isang obispo.
Sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin ay ang arsobispo ay nagbebenta ng Diyos. Buti sana kung magrebelde sila, pwede siyang magpadala ng paladin at ibaba siya. Pinalalakas nila ang kanilang paglilingkod at debosyon sa mga mahihirap na tao, sa halip na subukang mag-alsa sa panahon ng kaguluhan ng imperyo. Naiulat na dumarami ang mga mananampalataya sa banal na kabanalan. Oo, iwaglit mo ang iyong buntot sa lahat ng gusto mo. Ililibing kita ng walang nakakaalam, tulad ng ginawa ko kay Michael. Nang si Constantine ay nagngangalit sa pag-iisip tungkol kay Luther, ang Birheng Papa ay nakatulog. Pagod na siya sa lahat ng pag-aaral na ginawa niya noong nakaraang gabi. Nang makita siya, napabuntong hininga si Constantine ngunit hindi siya ginising. Maya-maya pa ay makakarating na sila sa katedral at tumuloy sa misa, kaya naisip niyang okay lang na pumikit siya kahit minsan. At iyon ang nagbigay daan kay Veronica Tree na makatulog ng ilang oras. Nasaan ako? Tumayo si Veronica Tree sa harap ng nasusunog na palasyo. Matapos madaanan ng palasyo, ang mga taong may kaiyahiyang pag-uugali ay umabot at nagmamakaawa sa kanya. Nakapaligid sa kanya ang mga matatanda. Parang sa unang pagkakataon, pero hindi niya naramdaman na kakaiba ito. Sa halip, mas pamilyar ang lahat ng ito kaysa sa pagkakaroon ng arsobispo sa kanyang panig. Habang tinitingnan niya ito, siya at ang matandang lalaki na nakasuot ng baluti ay nakaturo sa kung saan. Isang itim na kastilyo sa burol. Sa isang hakbang ay nakarating na siya sa kastilyo, at kusang bumukas ang malalaking pintuan. Dumating si Veronica Tree sa kastilyo, dumaan siya sa mga koridor ng kastilyo kung saan hindi niya napuntahan. Sa huli, sa loob ng kastilyo ay isang binata na may pilak na buhok ang nakaupo sa trono. Sa unang pagkakataon na makita siya, o marahil ay nakita niya siya sa isang lugar noon, pakiramdam niya ay isa siyang napakahalaga at mabait na tao. Nang magsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Veronica, may narinig siyang nagsalita sa loob ng kanyang isipan. Tawagan mo siya. Sino? Ikaw ay sa akin, at ako ay sa iyo rin. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng boses. Habang naguguluhan si Veronica sa karanasang iyon, nilapitan siya ng binata. Tiningnan niya ito ng maingat, ngunit umaasa na may mangyayari. Tapos sabi ulit ng boses. Tawagin ang kanyang pangalan. Hindi ko alam. Kung paano ko siya kilala, kilala mo rin siya. Kaya tawagin ang kanyang pangalan. Ang boses ay patuloy na nag-udyok sa parehong bagay. Natarante si Veronica, inisip niya kung alam niya ba talaga ang pangalan o kaya niya talagang tawagan ito. Gayunpaman, salungat sa kanyang mga alalahanin, ang kanyang mga nakapikit na labi ay bumuka at lumabas ang pangalan. Luke Derecon. Buo pa rin ang kamalayan ni Veronica Tree o Reyna sa kanyang panaginip. Mula sa kanyang mga mata na nakapikit sa bigat, isang patak ng luha ang dumaloy dahil sa pananabik. Kabanata 174, isang nakakagulat na pagkikita dalawa. Si Luke kasama ang Recon Knights, na nagbalat kayo bilang mga mersenaryo at umalis sa pagkapanginoon at sumakay sa isang barko sa Lamer. P0XNVEL. C0M. Isa ito sa pinakamabilis na paraan para makaalis sa Castre Kingdom. Isang linggo sakay ng bangka at makakarating sila sa lupain ng Holy Artenia. Ang pinakamabilis na barko sa estate ay ibinigay para dito. Victor, tingnan mo kung tama ang lahat. Iiwan ko ang lahat para makapunta sa tabi mo. Okay, gawin natin iyan. Si Luke at ang kanyang grupo ay tumulak kasama ang mga retainer ng Volga, kasama si Pavel. Ang bagong binuo na barko para sa mga layuning pangkalakalan sa katimugang kontinente ay ginagamit. Bilang karagdagan, ito ay napakabilis dahil sa mga double paddle sa magkabilang gilid ng barko at ang patuloy na pag-ikot ng steam engine. Makalipas ang isang linggo, dumating si Luke sa Castre Kingdom at inirehistro ang kanilang sarili bilang mercenary guild. Ang pagpaparehistro bilang isang full-time na mersenaryo ay kailangan para linlangin sila. Marami akong nakikitang mersenaryo dito. Oo, sila. Ang Castre Kingdom ay politically stable, hindi ba? Sa tanong ni Luke, sumagot si Philip, alam ko rin ang tungkol doon. Narinig ko ito mula sa Mercenary Guild. Karamihan sa mga mersenaryo ay papunta sa Holy Empire. Ang rebellion ay nalito ang buong Artenia.
Natural, maraming mga mersenaryo ang kinuha para samantalahin ang kaguluhan. Ngunit ang ilan sa mga mersenaryo ay kakaiba. Ang ilan sa kanila ay maaaring mga regular na sundalo at wizard na nagsisikap na pumasok tulad natin, tama ba? Ang mga mersenaryo ay nagkaroon ng mahihirap na buhay upang mabuhay. Ang propesyon ay ganoon na ang isang tao ay hindi alam kung kailan siya mamamatay, at sinisikap nilang mabuhay ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtamasa ng oras na mayroon sila sa kanilang mga kamay. Pero ang mga mersenaryo na nakita ni Locke sa guild ay parang walang ganoong itsura. Ang kanilang kasuotan ay tiyak na parang isang mersenaryo, ngunit ang kanilang tono ay masinop, at ang kanilang pag-uugali ay matigas. Malamang kagaya natin sila. Siguro, lihim silang tinanong na suriin ang sitwasyon ng isang mataas na maharlika. Kung tutuusin, hindi naman mali na pumasok ang mga kabalyero bilang mga mersenaryo. Walang pera sa mga estate, o ang mga kabalyero ay may anumang layunin, o para sa layunin ng pagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban, maraming mga kabalyero ang sumasali sa mga magulong senaryo. Sa kabilang banda, gusto lang ng ilan na humakbang sa digmaan ng ibang tao, ngunit sa mga lugar kung saan hindi sila makakilos ng sapat, ang atensyon ay karaniwang napupunta sa mga sundalong mersenaryo. Meron talagang maraming mersenaryo na nagparehistro dito, either totoo or fake. Mas malala kaya ang sitwasyon sa banal na imperyo kaysa sa iniulat sa atin. Naisip ni Locke na mas mabuting magmadali, kaya nagpadala siya ng ilang mga kabalyero at pinabili sila ng mga kabayo. Mga kabayo, magkakaroon ba ng mga kabayo sa lupaing ito? May kailangan tayo. Sa 4 na araw, kailangan nating magtungo sa hangganan ng banal na imperyo. Iyon. Sa mapa, humigit kumulang 1 linggo bago sumakay ng kabayo patungo sa hangganan. Ngunit upang makarating doon sa 4 na araw, kumuha ka na rin ng pagkain at tubig. Kailangan nating kumain at matulog sa saddle sandali. Dagdag ni Locke, patay na tayo. Hanggang noon ay nagsasanay sila sa pangunahing larangan ng Panginoon, eskrima o sword fight o monster fight, ngunit nang sabihin ni Locke na gusto niyang paikliin ang distansya mula sa 1 linggo hanggang 4 na araw, hindi nila napigil ang umiyak. Isipalagay ko ang mga tao ay natututo lamang ng mga hindi malamang na bagay sa militar. May mangyaring makipag-usap sa Panginoon. Ngunit nakakalungkot, walang kumausap kay Locke. Sa halip, may isa pang taong nagpalakas ng loob kay Locke. Panginoon, 4 na araw na sinasabi mo. Kung hindi tayo matutulog, makakarating tayo doon sa loob ng 3 araw. Ang kanyang pangalan ay Victor. Dududo. Maririnig sa hangganan ang mabangis na tunog ng mga kabayong tumatakbo. Ang tunog ay nanggaling kay Locke at sa kanyang partido. Gaya ng sinabi ni Locke, na kumakain at natutulog sa saddle at tumatakbo araw at gabi, dumaan sila sa Castre Kingdom sa loob ng 4 na araw. Tumigil ang kanilang pagtakbo nang marating nila ang hangganan ng mga nayon ng Castre Kingdom at ng mga nayon ng Holy Artenia. Paano kung magstay tayo dito? Maingat na tiningnan ni Philip ang katayuan ng mga kabalyero at iminungkahi kay Locke. Gusto niyang magpahinga para maunawaan ang puso ng Panginoon at hindi iyon ang sagot. Si Locke, na nagpupumilit kung paano siya makikipagkita sa Papa, ay mapait na napangiti nang makita ang mga kabalyero sa likuran niya na pagod na pagod. Na-distract ako sa isang bagay. Sumigaw siya sa mga kabalyero na sumusunod sa kanya, mabuti, kumain at uminom ngayon dito. Aalis tayo bukas ng tanghali. Wow! Cheers sa Panginoon! Nakita ni Locke ang mga kabalyero na nagsasaya ng may pag-asa, nagsalita ng may masayang tingin, hindi ba sinabi ko sa iyo na tawagin mo akong kapitan sa labas ng mga hangganan ng ari-arian? Dapat ba nating kanselahin ito at bumalik? Hoy! Sorry. Panginoon, Kapitan. Sila ay pumapasok sa isang banyagang lupain, at ang mga bagay ay maaaring pumasok sa mga tainga ng emperador. Kaya't binigyan ni Locke ang mga kabalyero ng matibay na tuntunin na dapat nilang sundin. Nang napansin ng mga kabalyero ang isang inn sa nayon, pinasok nila ito. Mayroon itong pub sa unang palapag, kaya perpekto para sa kanila na kumain at uminom. Dati ako. Nakilala ko ang isang babae na nagngangalang Yu.
Habang umiinom sila ng alak, nagsimulang maglabas ng mga walang katuturang kwento ang mga kabalyero. Ang pakiramdam ng pagiging relaxed at walang malasakit ay pareho para sa mga lalaki at babae. Lumabas ng insilok at nakita na lamang niya ang kanyang mga tauhan na kumakain at nag-uusap. Napabuntong hininga siya habang sinusulyapan ang gabing kalangitan, na kumukulong sa mga bituin. Pumunti nga ako dito, pero paano ko siya babawiin? Sa Holy Palace, maraming escort. Sa 30 nights lang, hindi magiging madali na makilala at makuha si Reyna, at hindi rin magagamit ang mga demonyo o dark magic. Sa sandaling gumamit ang isa ng dark magic, mahahanap sila ng mga paladin. May paraan ba? Habang nahihirapan si Locke, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na enerhiya sa kabilang bahagi ng bayan. Ito ay madilim at hindi kasiya siya ngunit kakaibang pamilyar. Hindi pwede, hindi pwede. Noong una, akala niya ay may mali. Naisip niya na baka nalilito siya dahil medyo napurol ng kanilang paglalakbay ang kanyang sentido, ngunit habang nagko-concentrate siya rito, mas naging malinaw. Duke. Hindi niya namamalayan na nagdikit ang ngipin niya. Lumipat siya sa isang lugar kung saan mas maderaman niya ang enerhiya. Hindi niya nagawang tumayo. Gusto niyang kumpirmahin ito kaagad. Kabanata 175, isang nakakagulat na pagkikita 3. Tumungo si Locke sa lugar kung saan nanggagaling ang nakakagambalang enerhiya, na parang isang bakal na pako na hinihila ng magnet. Natagpuan niya ang isang tao sa isang bakanting nayon sa labas at nagmamadaling nagtago. Isang nasa katanghaliang gulang na wizard na may kulay abong damit. Hindi niya makita ang kanyang mukha, napalingon siya sa paligid ng makarinig siya ng isang magaspang na tinig. Huwag kang magtago na parang daga at lumabas ka. Nihuli na ba niya ako? Walang paraan na hindi mabigla si Locke. Akala niya na itago niya ng mabuti ang sarili niya, paano siya napansin ng mga ito. Habang si Locke ay naguguluhan, isang dosenang mga mersenaryo at wizard ang lumitaw mula sa dilim. Mukhang galit na galit silang lahat sa middle-aged wizard. Kaaway ni Rockid Magic Tower. Ibaba mo siya, halimaw na ito. Ang mga mersenaryo kasama ang mga wizard ay dumiretso sa wizard na nag-iisa. Hindi alam ni Locke, ngunit sila ay mga miyembro ng Rockid Magic Tower. 2 taon na ang nakalilipas, ang mga pinuno ng Rockid Magic Tower ay pinatay, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Magic Tower ay ganap na nasira. Sa halip, nagbitiw sila sa mga linya sa harapan at bumangon ng husto sa tulong ng mga matatanda nito at agresibong inatake ang mga Magic Tower na kasama ng Magic Federation habang tumitindi ang digmaan. Ngunit ang ganitong uri ng ganting salakay ay nagdulot ng matinding galit sa Veritas Magic Tower, na namumuno sa Magic Federation. Nais silang parusahan ni Arsene, at ang taong ipinadala upang parusahan sila ay ang wizard na nakasuot ng kulay abong damit. Inalis niya ang mga miyembro ng Rockid Magic Tower na nagtatago sa mga border area, at pagkatapos ay dumating siya sa lugar kung saan sinasabing posibleng nagtatago ang Meister ni Rockid. Sa katunayan, ang impormasyon ay isang pin na ibinato ng Rockid Magic Tower para akitin ang assassin na ipinadala para wakasan sila. At sa wakas, sumugod ang mga mersenaryo at mga war mages para pigilan ang assassin. Ngunit, ang kanilang mga taktika ay hindi gumana sa nasa katanghaliang gulang na wizard. Kaaak. Itong halimaw. Ang mga war mages ay hindi man lang nakalapit sa kanya, ngunit sila ay nawala, at ang mga mersenaryo na nagtaas ng kanilang mga espada ay agad na ibinaba ng isang malalatigaw na dark magic at naging dugo. Ang mga wizard, na tinamaan ng dark bullets ng dark magic na nagmula sa middle-aged wizard, ay nahulog na parang malamig na bangkay. Mabilis na natapos ang laban, isa na lang ang natira. Habang ang isang war mage ay nabubuhay pa, natatakot sa kung ano ang mangyayari sa kanya, nagtipon siya ng mana at tinamaan ang kanyang sarili sa puso kung saan nagtipon ang mana circles. Nakita iyon ni Locke, at nabigla siya. Suicide magic. Ang mana circle ng puso ng isang wizard ay sasabog, na magdudulot ng malaking pagsabog. Isang beses lang magagamit ang magic na iyon. Ang magic ay walang iba kundi ang magpasabog ng sarili. Kuwawak! Patay na sana ako, pero tapos ka na rin sa akin. Sabi ng war mage.
Nang malapit nang matapos ang kanilang labanan, ang wizard ay sumandal sa war mage. Bago pa niya matrigger ang magic, gumanti ang middle-aged wizard. Black Bind. Mirror. Biglang bumalot ang isang itim na tangkay mula sa lupa sa katawan ng war mage. Bago pa man sumabog ang mana circle ng war mage, na-absorb na ang kanyang mana at sigla. Ito. Habang gulat na gulat pa rin si Locke, ang mga ulap sa kalangitan sa gabi ay umangat at ang liwanag ng buwan ay lumiwanag sa lupa. Nahadjep ng mga mata ni Locke ang mukha ng wizard na nabunyag sa liwanag ng buwan. Mga kulubot, maliit at malalaking galos, nakangiting mga labi na mariing nakasara na nagpapatunay sa mahabang paghihirap na kanyang pinagdaanan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mundong puno ng kalungkutan at galit. Pamilyar kay Locke ang hitsura ng wizard, ngunit ang mas nakakagulat ay ang magic na nakita niya mula sa puso ng middle-aged wizard. Ang magic na nag-react sa kanyang espiritu, isang black magic circle ng 9th circle na black magic na binuo niya sa nakaraan. Ito ay katawa-tawa. Hindi pwede ito. Patuloy itong tinatanggi ni Locke, ngunit hindi maalis sa kanyang mga mata ang realidad na bumungad sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na gray-robed wizard ay halatang isang lalaki mula sa nakaraan, ang Devil King sa buong mundo. Sabi Mon. Ang kanyang pisikal na katawan, na inakala ni Lucas na mawawasak noon pa man, ay nakatayo mismo sa kanyang mga mata, na ginagawang isang buhay na bangungot ang kasiyahan ng gabi. Kabanata 176, ang pagpapakita ng rate 1. Tiyak na mayroong isang uri ng isang malaking pagkakamali. Lahat ng buhay sa mundo ay kailangang mamatay sa isang punto. Ang sinaunang lahi ng mga dragon, na tila may walang katapusang haba ng buhay ay namatay pagkaraan ng 1,000 taon at bumalik sa mana. Ang kamatayan ay isang probidensya na itinakda ng Panginoong El Castle at ito ang ganap na batas na namamahala sa lupa. Ang tanging maaaring lumikha ng butas sa naturang batas ay ang Diyos mismo. Kung gayon, paanong ang isang bangkay na namatay 500 taon na ang nakaraan ay nasa paligid pa? Iyon din, sa lakas na taglay nito. Si Locke, na isang warlock, ay ginalugad ang lahat ng mga dahilan at batas ng mundo ng higit pa sa magagawa ng sinuman. Sa unang sulyap sa katawan, napagtanto niya na may napakalaking mali. Siyempre, may mga zombie at death knight na maaaring ibalik sa kamatayan. Ngunit ito ay pagpapabata lamang ng kabibi na may sinumpaang mahika at magi, ngunit hindi nila kailanman magagamit ang kanilang sariling kapangyarihan pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ang pinaka nakakaligalig ay ang kaluluwang mararamdaman ko. Ang pakiramdam ng pagdurog ng 1,000 kaluluwa. Sa nalilitong pag-iisip ni Locke, narinig niya ang boses ng wizard na muling nagkatawang tao, si Simon. May daga pang nagtatago. Sinabi ko na sa'yo na lumabas ka kanina. Nihuli ako. Akala niya ay ang wizard ay naka-address sa mga umaatake, ngunit ngayon ay napagtanto niya na naramdaman din niya si Locke. Ang wizard, walang warlock ang nakakaalam sa presensya ni Locke. Ngunit, kung siya ay isang 9th circle dark magic, kung gayon ang aking pagnanakaw ay wala. Si Locke ay nagpakita sa harap ng demonyong warlock at nagtanong na kumukulo ang galit, sino ka? Ako. Oo. At kung paano? Nang tanungin ni Locke ang kanyang pagkakakilanlan, itinaas ng demonyong warlock ang kanyang kanang kamay. Ang mga bala ng black magic ay lumipad patungo kay Locke sa isang iglap. Wow! Dark Blitz. Napansin ni Locke ang pag-atake ng kalaban at naiwasan niya ito. Siyempre, hindi lang niya sinubukang iwasan. Right up, naglabas siya ng magic. Thunder Strike. Krang. Isang mabangis na dagandong ang umunat nang iniabot ni Locke ang kanyang daliri. Ito ay isang makapangyarihang puting salamangka na maaaring gawing abo ang anuman, ngunit nabugbog ito ng letigo ng magi at nawala ng walang bakas. Sa pamamagitan nito, hindi mo ako magagawang ibaba. Alam ko. Gaya nga ng sinabi niya, gumawa si Locke ng magic para gumawa ng gap sa pagitan nila. Inilabas ni Locke ang Iron Feather mula sa kanyang subspace bracelet para ihulog ito sa warlock. Dahil ito ay isang magic sword na may wind magic, nagawa nitong magpakawala ng mabilis na tugon ayon kay Locke mula noong pagsasanay na ginawa niya dito upang maabot ang isang master ng espada. Piing. Pinang. Kang.
Koang. Ang demonyong warlock na may hawak na letigo ng Magi ay nahaharap sa mabagyong pag-atake. Gayunpaman, ang labanan ay medyo mahirap gawin para sa kanya dahil ang espada ay kumilos ng napakabilis at ang pagkontrol sa dark magic para sa depensa ay mahirap, kaya nagpa siyang umatake. Iyon ay isang itim na sibat. Matapos makita ang 12-dosenang Black Spears na nilikha ng Warlock, si Luke ay nagmamadaling nagpakawala ng isang blind spell upang maiwasan ang pag-atake. Sa isang iglap, mabilis niyang sinubukang lumipad sa langit. Ang Dark Vine ay lumabas mula sa lupa sa sandaling sinubukan niyang tumalon. Medyo late at mabilis na balot sa kanila si Luke. Alam ko, ginamit ko rin ang Black Vine pagkatapos gamitin ang Black Spear. Isang layunin sa ulo ngayon. Nag-teleport din sa ere ang Warlock at sinubukang gamitin ang letigo tulad ng inaasahan ni Luke. Kuwang. Si Luke ay mabilis na napigilan ang pag-atake gamit ang Iron Feather, at naglabas ng isa pang espada mula sa Subspace Bracelet at inihagis ito sa wizard. Mapurol na pag-atake. Ang katawan ng demonyong Warlock na tinamaan ng lumilipad na espada ay nagsimulang gumalaw sa lupa. Ang espadang inihagis ni Luke ay ang Dragon Tooth, isang gravity magic enchanted sword. Kinamot lang siya nito, ngunit dahil magic enchanted ang espada, mas mataas ang puwersa nito. Pagsabog ng sunog. Firewall. Thunder Strike. Pinakawalan ni Luke ang kanyang pinakamalakas na magic attack patungo sa Warlock na nasa lupa. Ang init mula sa itaas at ang mga hadlang ng apoy sa lupa, ang katawan ng Warlock ay natama ng husto. Bang! Kuwang! Pop! Madilim na pulang apoy at orange na guhitan ng apoy ay nawala kaagad. Kahit hindi siya patay pagkatapos nito, maaari siyang nataman. Naalala ni Luke ang Dragon Tooth sa kaisipang iyon. Ngunit natagpuan lamang ang Warlock na lumalabas sa nagliliyab na apoy. At iyon din ay walang bakas ng paso sa kanyang katawan. Kakaiba kang tao. Ibinuko ng Warlock ang kanyang bibig at inalis ang duct sa kanyang katawan. Ngumiti siya pero parang naiinis siya. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Paano mo nahuhulaan ang mga pag-atake ko? Ito ay dahil ako ay ikaw. Alam ni Luke kung kailan at paano tutugon si Simon. Kung kailan maipapakita ang mahika o kung gaano katagal bago ito mahayag, ito ay parang isang likas na ugali. Di ko alam kung anong klaseng multo siya, pero sinusunod niya ang fighting style at gamit ang mga kakayahan. Iyon din, lubusan. Kaya naman, posibleng bahagyang iwasan at pigilan ang mga pag-atake na nagmumula sa demonyong Warlock na nagpapakita ng parehong kakayahan bilang Simon. Gayunpaman, nagkaroon din ng problema si Luke. Hindi tulad ng Warrior Recon, na natalo siya noon, hindi siya sapat na malakas sa kasalukuyang katawan para pigilan ang kalaban na nasa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng 2 taon ng masigasig na pakikipaglaban at pagsasanay, siya ay naging isang sword master. At nagtrabaho ng husto upang maabot ang isang 7 bilog na Warlock. Maaaring sapat na ang pagbagsak ng isang Sword Sage, ngunit ang pagpapabagsak sa Devil King ay hindi isang posibleng gawain. Si Simon ay hindi lamang isang simpleng Warlock, ito ay dahil mayroon siyang kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng mga demonyo. At hindi pa rin ginagamit ng kalaban ni Luke ang kakayahang iyon. At kapag sinimulan na niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga demonyo, ang laban ay magiging pinakamasama. Hindi nakakayanin ni Luke. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong kunin ang ikalawang bahagi ng Gold Sword, ngunit ito. Kahit na natutunan niya ang ikalawang bahagi ng Gold Sword, hindi niya ito magagamit ngayon. Mahirap dahil magbibigay siya ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang sarili sa kaina-hinalang lalaki na gumagamit ng kanyang sariling lumang katawan. Kaya, kapag laban sa kanya, hindi siya gumamit ng Dark Magic, Demon Ability, at Gold Sword na natutunan niya. Naririnig mo ba ang aking mga salita? Tinanong ko kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Sa muling pagtatanong ng demonyong Warlock, diretsyong sumagot si Luke, isang mercenaryong dumadaan. Isang mercenaryong dumadaan. Masyado kang magaling para maging isa. Advanced na swordsmanship at magic skills. Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang isang mercenaryo? Hindi, maaaring walang mga mercenaryo na may ganitong mga kasanayan.
Sa mga salita ng kanyang kalaban, si Locke ay tumugon sa isang mabagsik na mukha. May batas ba na nagsasabing hindi dapat maging mabuti ang mga mersenaryo? Tapos, ano ka ba? Wala akong narinig o nakitang kakaibang magic. Alam ni Locke na hindi ito magic at ito ay dark magic, ngunit hindi sinubukan ni Locke na maging parang know-it-all. Kung gagawin niya, ang Warlock ay magiging mas kainahinala sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagtatagumpay na tingin, tumugon ang kalaban. Hindi nakakagulat na hindi mo pa narinig ang tungkol dito. Isa itong maalamat na mahika na matagal nang nakalimutan. Maalamat na mahika? Tanong ni Locke. Oo. Ito ang katawan ng Devil King na si Simon, na natakot sa mga tao sa mismong kontinenteng ito 500 taon na ang nakararaan. Kukong. Sa deklarasyon ng demonyong Warlock, sinubukan ni Locke na magmukhang nalilito. At muling nagtanong, sino ka? Itong lalaking barado ang tenga mo. Hindi ba sinabi ko lang sa iyo na ako si Simon na lumaban sa Warrior Recon 500 years ago? Nagbago ang ekspresyon ni Locke sa sigaw ng Warlock. Kung ito ay sino man maliban kay Locke, tiyak na gagana ang mga salitang iyon. Nagpapakita ng malakas na dark magic at demonyong kapangyarihan, kahit sino ay maniniwala sa kanya ng 100%. Ngunit nakatayo ang lalaking iyon sa harap mismo ng totoong Simon. Nagtaas ng boses si Locke, itong baliw na bastard. Well, pareho lang. Yung iba hindi rin naniwala sa akin nung una kong sinabi. Ang Warlock na nagpapanggap na si Simon, ay ngumiti na para bang inasahan ang magiging reaksyon. Anyway, mamamatay ka sa kamay ko ngayon. Igalang na ang iyong kamatayan ay mangyayari sa mga kamay ng isang maalamat na nilalang. Itinaas ng Warlock ang kanyang kamay at nagsimulang bumilis ang isang itim na bilog, sinusubukang tapusin ang magic. Hindi napigilan ni Locke na mamangha. Ito ang Dark Ruin. Ang pinakamalakas na dark magic na lumitaw sa labanan kasama ang mandirigmang Recon 500 taon na ang nakalilipas. Nagamit ng nasa katawan niya ang Dark Ruin. Hindi ko mapigilan o maiwasan. Pagkatapos gumawa ng mabilis na desisyon, nagpasya si Locke na gawin ang unang strike. Nagmamadaling pumasok, sinaksak niya ang puso ng Warlock. Gayunpaman, medyo mabilis na nakasagot ang Warlock. Halos tapos na sa pagpapakita ng Dark Ruin, itinaas niya ang kanyang kamay kay Locke. Shit! Na-late ako. Namula ang mukha ni Locke sa pagkatalo. Kung siya ay natama ng Dark Ruin, walang garantiya sa kanyang buhay. Hindi, siya ay tiyak na mamatay. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Bago ang sagupaan, nawala ang halos natapos na Dark Ruin. Hindi. Umatras ang naguguluhan na demonyong Warlock at iniwasan ang pag-atake ni Locke. At muli, lumitaw ang Dark Ruin na umatake kay Locke. Kakaiba, gayunpaman, bago matapos ito ay laging nakakalat. Bakit naman? Walang oras upang magtaka, kaya't ang Warlock ay walang oras upang mahanap ang sagot sa kanyang tanong. Diretso ang takbo ni Locke, at may mga palatandaan na tumatakbo ang mga tao gamit ang mga sulong mula sa malapit. Nakasimangot ang mga mata ng Demon Warlock. Ang Rune Knight sa harap ng kanyang mga mata ay hindi madaling harapin, at biglang, ang mga nakakainis na lalaki ay darating. Naglabas siya ng magic scroll mula sa kanyang manggas. Ikaw, tatandaan kita. Saglit niyang tinitigan si Locke at pinunit ang scroll. Habang na-activate ang teleport magic, nawala ang kanyang imahe ng may liwanag. Nagtataka, pumunta si Locke sa lugar kung saan siya nawala at kinuha ang punit na piraso ng scroll. Ito ay para matrace ang magic na naiwan sa scroll at sundan ang kalaban na tumakas. Mabilis na sinubukan ni Locke na lagyan ito ng mahika. Sa sandaling iyon. Sa sandaling na ipasok ang mahika, ang piraso ng scroll ay naging abo. Mayroon bang uri ng preventive magic na inilagay upang ihinto ang pagsubaybay? Nawala ang mga pahiwatig, at imposibleng mahabol ang Warlock na gumagamit ng kanyang katawan. Shit! Marami akong dapat hanapin. Ito ay isang bangungot na pagtatagpo para kay Locke. Ngunit ang damdaming mahirap burahin sa kaibuturan ng kanyang puso ay muling bumukas matapos makita ang kanyang katawan. Chapter 197, The Wraith's Appearance 2. Ano ito ng biglaan? Iyan ang sinasabi ko.
Nang marinig ang pagsabog, nagtakbuhan ang mga kabalyero palabas ng ina kanilang tinutuluyan sa loob. Pagdating sa pinangyarihan ng aksidente, nakita nila ang security ng barangay at ang iba pang mga mersenaryo. Gayunpaman, kung ang isa ay hindi lumabas pagkatapos marinig ang mga ganoong tunog, ito ay magiging mas estranghero. Ang nakita nila pagkarating sa bakanting lote sa labas ng village, ay mga bangkay at bakas ng apoy at mga taman ng kidlat. Sino ang nag-aaway doon? Ginawa ng magic ang mga bakas na iyon, di ba? Baka Magic Tower. Ngunit, may mga araw na ang mga labanan sa mundo ng mahika ay nagiging matindi, tama ba? Nadatnan ng mga knight na pumasok sa inn na may ganoong pag-uusap si Locke na nakaupo sa gitna ng pub at humihigop ng beer. Ah, Lord. Sorry, Kapitan. Nandito ka ba? Oo, nag-washroom ako saglit pero pagbalik ko walang tao. Anong nangyari? Sa tanong ni Locke, nilapitan siya ng mga kabalyero. Parang nagkaroon ng away sa labas ng village. Si Locke ang unang nakasaksi sa pangyayari. Nagawa niyang makabalik bago pa man makarating doon ang mga tao. At wala siyang balak makihalubilo sa isyu at sabihin sa mga nayon ang kanyang pangalan. Kaya't bumalik siya sa bahay tuluyan at nagpanggap na parang walang alam at narinig ang mga kwento ng mga kabalyero. Mayroon o dalawang galo sa katawan. Pero ang mga bangkay, parang gawa ng isang warlock. Sa mga salita ng isang batang knight, tumingin si Victor kay Locke. Dahil alam niyang nag-aaral si Locke ng dark magic. Kaya habang lumalalim ang gabi at silang dalawa na lang ang natitira, sinubukan niyang itanong, hindi ko ginawa iyon. Paglilinaw ni Locke bago siya makapagtanong. Tapos, ito ay gawa ng isa pang warlock. At ang mga patay ay tila mga mersenaryo ng Rockid Magic Tower. Ang mga wizard at ang mga mersenaryo na umatake sa warlock ay nagsabi na siya ang kalaban ng Rockid Magic Tower. At sa pagkakaalam ni Locke, ang Rockid Magic Tower ay nakikipagdigma sa Veritas Magic Tower, at ang kanilang Meister ay pinaslang sa simula ng digmaan. May kinalaman ba ito sa Magic Tower War? Wait lang, kung nakipag-away ang warlock sa mga mersenaryo ng Magic Tower ng Rockid, ibig sabihin, napatigil si Victor sa pagbigkas ng mga salitang iyon. Magic Federation, parang nauugnay siya sa Magic Tower ng Veritas. Hindi ka panipaniwala. Ang Veritas Magic Tower na nag-aaral ng dark magic. Nang bumalik si Locke sa inn at nag-isip tungkol dito, maaari lamang siyang magpasya sa isang tao na maaaring nasa likod ng eksena. Arson, ang nagtatag ng Veritas Magic Tower. Mayroong ilang iba pang mga warlock sa kontinente, ngunit ang tanging halimaw na naisip niya para sa paggawa ng ganoong bagay ay ang halimaw na nagpasyang maging isang leech. Basahin ang susunod na kabanata sa aming bipnovel.com. Arson, anong kalokohan ang ginawa mo sa katawan ko? Nagagalit na si Locke, hindi niya namalayang napisil niya ang baso. Bahagyang pumutok ang baso ng alak sa kanyang kamay, ngunit si Locke lang, si Victor na gulat sa balitang suportado ni Veritas ang dark magic ay hindi ito napansin. Gayunpaman, ang tanong ay nalutas na ngayon. Nang sabihin sa kanya ni Erenes 2 taon na ang nakakaraan bago siya namatay na si Arson ay naging isang leech at iniisip niya kung paano siya nabuhay. Sa mga warlock din ay bihira ang isa na maging leech, ito ay dahil hindi alam ng marami kung paano at ito ay isang bihirang magic. Pagkatapos kong mamatay, siya ang naging founder ng magic engineering. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking pananaliksik sa mga golem na naiwan. Sa proseso, tiyak na kinuha ni Arson ang katawan ni Simon nang hindi nagpapalam kay Recon. Siguradong nakuha niya ang sinaunang dark magic na nakapatong sa katawan ni Simon at nalaman ang tungkol sa leech magic. At kung siya ay nag-aaral ng dark magic sa loob ng mahigit 500 taon. Ang halimaw na gumamit ng aking katawan ay maaaring produkto ng kanyang eksperimento. Isang sinaunang warlock. Ang sinaunang pamana na natuklasan niya kay Katerina noong mga araw ni Simon, at sinubukang itago ang diwa ng kadiliman at kaguluhan. Si Locke ay naging isang Ninth Circle Warlock sa pamamagitan ng pagkuha ng ilan sa mga magi at kaalaman na nakasulat sa ilang mga Warlock na libro at naging isang Warlock na tinatawag na Devil King.
Nahihilo siya sa pag-iisip na si Arsene na naging leech ay nagmamay-ari at nag-aral ng kanyang pananaliksik sa loob ng mahigit 500 taon. Marahil ay mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Baka mahirapan siyang harapin ang kasalukuyang lakas ko. Nang magsimulang tumaas ang takot, sinubukan ni Locke na alisin ito sa kanya. Ano, mahalaga ba? Lichman o Warlock, dudurugin ko siya. Kung wala akong magagawa sa kasalukuyang lakas ko, sisikapin kong buuin ang kulang na lakas bukas. Nang mawala sa isip ni Locke, nagsalita si Victor na malalim ang iniisip, ipapaalam mo ba sa mga opisyal? Hindi, wala akong balak gawin yon. Maaari silang maniwala o hindi, ngunit mag-aaksaya tayo ng mahalagang oras kung tayo ay malikot dito. Tayo ay mapapagod kapag tayo ay nahuli sa pagitan ng mga Magic Tower Wars. I guess so. Natutuwa akong pinag-isipan mo ito. Si Victor, na gustong maging abala matapos makarating sa Holy Artenia at makilala kaagad si Prinsesa Reina, ay mukhang masaya sa desisyon ni Locke. Maaga tayong aalis bukas ng umaga, kaya matulog ka na. Yes, Lord. Nakapagpahinga ka na rin. Nang matapos ang pag-uusap ay lumabas na si Locke sa kanyang silid. Kahit na masikip siya sa schedule, gusto niyang lumakas sa paghawak ng espada upang madagdagan ang mga kasanayan sa Gold Sword. Inaasahan ni Locke na magiging mas malakas siya bukas. Chapter 178, The Wraith's Appearance 3. Sa silangan ng Baroque Imperial Palace ay isang amphitheatro. P0xNBEL. C0M. Ang karera ng kabayo at gigant na labanan ay madalas na isinasagawa para sa oras ng paglilibang ng emperador. Ang mga riders na lumahok sa gigant fights ay Knights of Guard. Ipinakita nila ang kanilang mga kakayahan habang kasabay nito ay nagbibigay ng kasiyahan sa emperador. Kakang. Ang araw ay mainit na sumisikat, at dalawang gigant ng klase ng kabalyero, pininturahan ng pula at asul, ang nagdukong nito. Si Emperor Rudolph ay nanunood ng laro na may malungkot na ekspresyon. Sa gitna ng matinding kompetisyon, lumipad ang mga fragment ng gigant na kumikinang at espada. Gayunpaman, hindi tulad ng mga katulong sa paligid niya, hindi man lang siya kumurap. May isang malakas na barrier magic na inilagay sa mga stand, at ang mga fragment ay maiiwasan kahit na lumilipad sa kanilang direksyon. Sino ang mga nakikipagkompetensya ngayon? Kinuha ng emperador ang isang dakot na almond mula sa gintong pinggan sa mesa at tinanong si Count Ferrero, ang vice captain ng Knights of Guard, na agad na bumangon at sumagot, Juan de Magreb ng Silver Knights of Guard at Diaz de Galvara ng Bakal. Mga miyembro mula sa mga sikat na maharlika. Kung gayon bakit ganoon ang kanilang mga kakayahan? Mga ekspertong grade rider. Hindi mo ba naisip na sobrang nakakahiya na makita sila? Hindi tumugon si Count Ferrero sa mga salita ng emperador. Hindi dahil sa wala na siyang ibang masabi kundi dahil marami siyang gustong sabihin ngunit wala siyang mapili. Sa orihinal, ang Knights of Guard ay dapat na binubuo ng pinakamahusay na mga kabalyero ng imperyo. Gayunpaman, ang mga prinsipyo ay hindi wastong sinunod. Ang isa ay may mahusay na kasanayan ngunit hindi sikat. Ang ilan ay may kakayahang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa fencing ngunit hindi isang mahusay na personalidad. Ngunit ngayon, may iba pang mga problema na mas malubha kaysa doon. Ito ay dahil medyo kakaunti ang pumasok gamit ang kanilang koneksyon sa mga makapangyarihang maharlika o nanunuhol sa mga pinuno. Ito ay hindi tulad ng wala silang kakayahan, ngunit ang mga pumasok sa bantay sa ganoong paraan ay kadalasang nagpapabiye sa kanilang pagsasanay. Kitang-kita na ang kanilang mga kakayahan ay magiging stagnant kung patuloy nilang gagawin iyon. Sa dami ng tamad na pagkain at paglalaro na ginagawa nila araw-araw, mawawasak ang kanilang pakiramdam sa pagbabakod. Bilang karagdagan, ang Knights of Guard ay kasalukuyang nasa kabisera lamang. Ang mahahalagang praktikal na kasanayan at ang kakayahang makayanan ang kaaway ay mas mababa kaysa sa mga kabalyero sa mga puwersang pangrehiyon. Kasabay nito, ang Gold Knights of Guard ay ang pinakamalapit sa mga maharlika ng emperador. Gayunpaman, ang mga gwardya na pilak at bakal ang seryosong kumilos. Ang pinakanakakairite ay ang mga walang karanasan na maharlika ay naiinggit sa masisipag na hiyas. Si Philip ay isa sa mga nawawalang figure sa Knights of Guard.
Tinasabing naabot na niya ang pinakamataas na antas ng eksperto at naging Knight General ng teritoryo ng Recon. Ang gayong mga mahuhusay na tao ay itinataboy ng mga maharlika, at ang Emperor ay kumilos na parang hindi niya alam. Sa anumang kaso, si Count Ferrero ay gumugol ng ilang taon sa pagsisikap na ayusin ang problemang iyon. Ngunit ang mga nakatataas ay abala sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan at pananatili sa kanilang inilaan na posisyon, kaya't hindi sila nag-abala sa pag-iisip tungkol dito, at iniisip ng iba pang mga kapitan ng mga gwardya na ito ay higit sa kanilang trabaho. Hindi, maswerte sana kung kahit isang maharlika ay iisipin na problema nila ito. Sa halip, ang mga pamilya na sumusuporta sa ilang mga batang kabalyero, ay mga makapangyarihang maharlika. Sa tuwing sinusubukan niyang pigilan ang isang bagay, ang mga maharlika ay naglalagay ng maraming presyon sa kanya. Kung ang Knights of Guard ay nasa ganitong sitwasyon, ang kamahalan na kumikilos ng buong kapitan ay dapat matanto na siya ang may pananagutan para dito. Si Emperor Rudolph ay nagretiro ng may kakayahang Knights of Guard. Tinatanggal niya sila noon sa tungkulin at ipinadala sa malalayong lugar. Karamihan sa kanila ay pinapabore ng dating emperador o mga taga-suporta ng ikatlong prinsipe na si Richard, na hindi na bumalik. Mayroong maraming mga bihasang tao sa kanila, ngunit sa halip na muling gamitin ang mga bumalik, ang emperador ay nasangkot sila sa mga maliliit na aksidente at pinatay sila kaagad. Hindi lang iyon, sinubukan ng emperador ang kanyang makakaya upang magbigay ng mahusay na serbisyo sa kanyang mga maharlika. Sa katunayan, ang mga maharlika ay laging nagre-rebel kapag nakita nila ang gayong mga aksyon ng emperador na nag-aalaga lamang sa kanyang mga tauhan. Si Count Ferrero, na neutral, ay masisipa sana sa Knights of Guard kung hindi siya isang sword master. Sanayin mo sila ng maayos. May dignidad ba kung ganito ang paninindigan ng Knights of Guard? Oo, iingatan ko ito, kamahalan. Ang emperador, na patuloy na nangungulit kay Ferrero sa panahon ng mga laban, ay tumayo mula sa kanyang upuan at pumasok sa palasyo. Chapter 199, The Wraith's Appearance 4. Sa sandaling pumasok ang emperador sa silid ng trono sa palasyo, tinawag niya si Count Voltes. Sa magaan na mga hakbang, tumakbo si Voltes upang salubungin ang emperador at binati siya ng isang halimbawa ng mukha ng makarating doon. Mukhang may magandang balita ka. Oo, kamahalan. Nagsimula ng kumilos si Duke Ferriard. O talaga? Talagang magandang balita iyan. Si Duke Ferriard ay isang mataas na prinsipe ng Holy Artenia Empire, at mayroon siyang mahabang kasaysayan ng pagiging malapit na pamilyar kay Arsobispo Michael, na kasalukuyang hindi kilala. Natural, hindi siya nasisiyahan sa bagong papa at sa kudeta ni Constantine. Galit na galit iyon dahil natahimik ang komunikasyon sa kanyang kaibigan sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, ang Duke ng Ferriard ay sa wakas ay nagpasya na kumilos. Huhuhu. Ito ay isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Dahil sa pagkamatay ni Benedict III, walang makakapamagitan sa dalawang grupo, ani Voltes. For a very long time, the Baroque Empire had kept a close eye on the Holy Artenia Empire. That was why they were able to know well about the dynamics and the groups the Pope candidates had around them and tried to make contact, and the result of such acts was Duke Ferriard. Let's not miss the opportunity and support him with all the combat force that we have got and send as many mercenaries as we can. Since I am a king, better send some good ones, ordered the emperor. Would you like us to send some experienced ones? Yes. Someone like the Gigant Riders from the Knights of Guard. Rudolph intended to send the imperial forces by disguising them as mercenaries to the Holy Empire. With strong support, even the smallest fire wouldn't fade away, and the knights had to taste some experience on the field. He thought that if that happened the dumb Knights of Guards would at least learn something. And I found that it wasn't just our empire, but the northern bandits tried to contact the main figures of the Holy Empire as well. Are you talking about the Volga? The complexion of Rudolph went dark after hearing about the Volga. He always had his eyes on the Volga Republic. Even though he didn't want to, he was forced to do that.
Therefore, the fact that they were trying to get into the matters that Baroque had already intervened with was much more unpleasant for Rudolf. But, they're working with the lower nobles and the lower priests who represent them, not the high nobles of the high priests, informed Voltes. Obviously they are. It is their goal to stir up foolish lowly people and create a world with no balance. The Volga Republic was a nation, which advertised the importance of power over pedigree, and the will of the people over the monarchy system. Of course, there were no rules or special bonds, and the government was often influenced by the words of the president. Nevertheless, it was a very tempting idea for the underprivileged people who were always being crushed by the feudal class society that had long ruled them. The problem comes from the fact that the downfall of those things always works pretty well. No matter how illiterate the general public was, they had eyes, ears, and head to think with. That was they had no choice but to look at the power struggles of high nobles and involve themselves in a phase causing the chaos in their nation which they thought would lead to a new world. Fortunately, it isn't such a serious matter to deal with right away. The Volga seemed to be interested in other matters than incitement. Any other problems? Asked the emperor. The new pope has been introduced. Investigations have shown that it is possible for the Pope to be Princess Reina, who has disappeared 2 years ago. Princess Reina. The disappearance of Princess Reina had been a hot topic in the Southern Empire. That was one thing, but the sudden disappearance of a lady of the brilliantly developed Rakan territory was gone. Most people thought that the Volga intelligence might have kidnapped her, but no one knew of the exact reason or cause of her disappearance. Meanwhile, a new pope, resembling Reina, appeared in the other nation. Is it really Princess Reina? It seems likely seeing that the Volga has reached there. Well, what could have happened for her to become a pope? Oh, have you checked in with Locke? Rudolf knew very well about the relationship between Locke and Reina. So, if it was true that Veronica III was indeed Reina, Locke would never stay still. According to the information from our spies, he is currently in the estates, and he hasn't been seen leaving the estates, reported Voltes. Is that so? Although the word seemed advantageous, Rudolf's expression didn't seem that glad. Although Voltes' words made sense, Locke didn't seem to be an easy guy to deal with. Locke was unlike the other Rockans before him who weren't knowledgeable, bold and had clear weaknesses. Isn't just another man. The one who should have already been dead and lying in a coffin has grown into a big. While Rudolph's thoughts were drifting, he suddenly started to get angry. It was all because of the Lich Arsene, who always did something to the Rakan family and hadn't shown any dominance in recent years. Nothing had changed even though he had definitely checked and tried to take action on Locke. Maybe it was because of the Battle of Magic Towers, but Arsene had no intention of getting involved with Locke, or maybe he was trying to do something else. That bony monster. Oh my! He feels that he can play me around. The emperor ground his teeth. He sent away Voltes and called for the head of the imperial warlock machine. You called for me, your majesty. How is the Battle of Magic Towers going? When asked by the emperor, Machine hit the room's floor with his black cane. It was almost like the floor had welcomed that beating. A map of the continent appeared. The map looked very meticulous, and it showed what was happening on the continent. As you can see, the reformists are on the defensive. The most fiercely resisted one, Rockid Magic Tower, has lost most of its vested interest in not only its home but the foreign nations too, Machine explained. I guess they aren't that great. Rudolf, who was playing on both sides of the war, knew very well about the capabilities and power of the Veritas Magic Tower. In fact, he was helping the reformists in secret, hoping that they would last for a few more years.
However, the Veritas Magic Tower and Arsen, which were behind the Magic Federation, never faltered. The whereabouts of Rock'idsmeister are currently unknown. The reformist side is trying to meet with the Artenia Royal Magic Tower in hopes that things might somehow turn around for them, reported Machine. Well, the Artenia Royal Magic Tower. Tulad ng maaaring alam mo na, ito ay isa sa mga Magic Tower na nakikipaglaban sa Veritas Magic Tower para sa first at second spot sa kontinente. Ang Artenia Royal Magic Tower ay may sapat na gulang upang ibahagi ang kasaysayan nito sa banal na imperyo. Ang ilang mga pari ay nagsimulang mag-aral ng mahika dahil akala nila ito ay isang paghahanap na ibinigay sa kanila ng Diyos, na aakayin sila nito sa landas ng kapayapaan. Kaya naman maganda ang Artenia Royal Magic Tower sa teolohiya. Bilang karagdagan sa magic engineering, mayroon silang mataas na antas ng kaalaman sa mahika sa pangkalahatan, tulad ng magic ng medisina, magic ng buhay, at ang mga ganitong aspeto ay may malakas na impluwensya sa kontinente. Gayunpaman, hindi sila nakibahagi sa Battle of Magic Towers. Ang kanilang dahilan ay hindi nila maaaring hayaan ang mga pribadong bagay ng iba na makagambala sa kanilang kapayapaan. Bilang resulta, hindi pinahintulutan ang impluwensya ng mga bagay sa ibang bansa, at ang banal na imperyo, na may malaking domestic market, ay hindi masyadong nagmamalasakit sa iba. Sa wakas ba ay sinusubukan ng mga lalaking iyon na lumipat? Ang Marquimeisteries ng Artenia Royal Magic Tower ay matagal nang kilala sa mga reformista, at mayroon ding mga reklamo tungkol sa mataas na antas ng mga banal na imperyo sa pakikibaka sa kapangyarihan, paliwanag ni Machine. So, neutral sila sa mga domestic matter at nakikialam sa Battle of Magic Tower. Opo, kamahalan, ngunit marami pang dapat gawin. Sa mga salita ni Machine, may pinag-isipan ang emperador at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi ba natin malalaman kung paano sila kumilos? Kung ang Artenia Magic Tower ay pumasok sa Battle of Magic Towers, ang Baroque Empire ay hahampasin ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ang isa ay upang bawasan ang lakas ng kanilang karibal, ang banal na imperyo, at ang isa ay upang harangan ang mga galaw ni Arsen. Sa mga salitang iyon, nagbago ang mukha ni Machine. Nakikiusap ako sa iyo, kamahalan. Mahirap para sa atin na magtrabaho sa Holy Empire, at kahit na makalusot pa tayo sa kanila, kung malalaman natin, maaari itong maging isang malaking dagok sa Imperial Family. Alam ko na ang banal na imperyo ay puno ng mga pari at paladin sa lahat ng dako. Magsasalita ako tungkol sa anumang mga problema sa intelligence. Pwede ka nang bumalik. Oras na para umatras si Machine mula sa silid ng trono. Nang lalabas na siya ng silid, agad siyang tinawag ni Rudolph. Sandali, halika rito. Oo, kamahalan. Puntahan ng timog at tingnan ang Recon Estate at Marquilok. May bumabagabag sa akin doon. Sa nakalipas na 2 taon, nag-aalala ang emperador sa paglaki ni Locke, at mas kaina hinala na wala siyang ginagawa kahit na narinig niya ang balita tungkol sa bagong papa. Kahit na ito ay isang bagay na maaaring walang halaga, mangyaring siyasatin itong mabuti, utos ng emperador. Nauunawaan, kamahalan. Sa mga salitang iyon, nawala si Machine sa mga mata ni Rudolph. Si Rudolph, na tumayo mula sa trono, ay ipinatawag ang mga opisyal ng intelligence. Wala siyang oras na sayangin. Kinailangan niyang suriin kung ano ang nangyayari sa Veritas Magic Tower, na may mataas na kamay sa Battle of Magic Towers. Chapter 199, The Wraith's Appearance 4. Sa sandaling pumasok ang emperador sa silid ng trono sa palasyo, tinawag niya si Count Voltes. P0XNBEL. C0M. Sa magaan na mga hakbang, tumakbo si Voltes upang salubungin ang emperador at binati siya ng isang halimbawa ng mukha ng makarating doon. Mukhang may magandang balita ka. Oo, kamahalan. Nagsimula ng kumilos si Duke Ferriard. O talaga, talagang magandang balita iyan. Si Duke Ferriard ay isang mataas na prinsipe ng Holy Artenia Empire, at mayroon siyang mahabang kasaysayan ng pagiging malapit na pamilyar kay Arsobispo Michael, na kasalukuyang hindi kilala. Natural, hindi siya nasisiyahan sa bagong papa at sa kudeta ni Constantine.
Galit na galit iyon dahil natahimik ang komunikasyon sa kanyang kaibigan sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, ang Duke ng Ferriard ay sa wakas ay nagpasya na kumilos. Huhuhu. Ito ay isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Dahil sa pagkamatay ni Benedict III, walang makakapamagitan sa dalawang grupo, ani Voltes. Sa napakatagal na panahon, ang Baroque Empire ay nanatiling malapit na mata sa Holy Artenia Empire. Iyon ang dahilan kung bakit nalaman nilang mabuti ang tungkol sa dinamika at ang mga grupong nasa paligid nila ang mga kandidato ng Papa at sinubukan nilang makipag-ugnayan, at ang resulta ng gayong mga pagkilos ay si Duke Ferriard. Huwag nating palampasin ang pagkakataon at suportahan siya sa lahat ng lakas ng labanan na mayroon tayo at magpadala ng maraming mersenaryo hanggat kaya natin. Dahil ako ay isang hari, mas mabuting magpadala ng ilang mabubuti, utos ng emperador. Gusto mo bang magpadala kami ng ilang karanasan? Oo. Isang taong tulad ng Gigant Riders mula sa Knights of Guard. Tinadya ni Rudolph na ipadala ang Imperial Forces sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa kanila bilang mga mersenaryo sa banal na imperyo. Sa malakas na suporta, kahit na ang pinakamaliit na apoy ay hindi mawawala, at ang mga kabalyero ay kailangang makatikim ng ilang karanasan sa larangan. Naisip niya na kung nangyari iyon ay may matutunan man lang ang Piping Knights of Guards. At nalaman kong hindi lang ang imperyo natin, ngunit sinubukan din ng mga bandido sa hilagang makipag-ugnayan sa mga pangunahing tauhan ng Holy Empire. Ang Volga ba ang pinag-uusapan mo? Nagdilim ang kutis ni Rudolph matapos marinig ang tungkol sa Volga. Palagi siyang nakatutok sa Volga Republic. Kahit ayaw niya ay pinilit niyang gawin iyon. Sa makatuwid, ang katotohanan na sinusubukan nilang pasukin ang mga bagay na pinakialaman na ni Baroque ay higit na hindi kasiya siya para kay Rudolph. Ngunit, sila ay nagtatrabaho sa mas mababang mga maharlika at sa mga mababang pari na kumakatawan sa kanila, hindi sa mga matataas na maharlika ng mga mataas na pari, ang sabi ni Voltes. Obvious naman sila. Layunin nilang pukawin ang mga hanggal na mababang tao at lumikha ng isang mundong walang balanse. Ang Republika ng Volga ay isang bansa na nag-advertise ng kahalagahan ng kapangyarihan sa pedigree at ang kalooban ng mga tao sa sistema ng monarkiya. Siyempre, walang mga patakaran o mga espesyal na bono, at ang gobyerno ay madalas na naiimpluwensyahan ng mga salita ng Pangulo. Gayunpaman, ito ay isang napakakaakit-akit na ideya para sa mga kapos-palad na tao na palaging dinudurog ng feudal na makauring lipunan na matagal nang namumuno sa kanila. Ang problema ay nagmumula sa katotohanan na ang pagbagsak ng mga bagay na iyon ay palaging gumagana ng maayos. Hindi mahalaga kung gaano kamangmang ang pangkalahatang publiko, mayroon silang mga mata, tainga, at ulo upang mag-isip. Iyon ay wala silang pagpipilian kundi tingnan ang mga labanan sa kapangyarihan ng mga matataas na maharlika at isali ang kanilang mga sarili sa isang yugto na nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang bansa na inakala nilang haantong sa isang bagong mundo. Sa kabutihang palad, hindi ito isang seryosong bagay na dapat harapin kaagad. Ang Volga ay tila interesado sa iba pang mga bagay kaysa sa pag-uudyok. May iba pa bang problema? Tanong ng emperador. Ipinakilala na ang bagong papa. Ipinakita ng mga pagsisiyasat na posibleng ang papa ay si Prinsesa Reina, na nawala 2 taon na ang nakalilipas. Prinsesa Reina. Ang pagkawala ni Prinsesa Reina ay naging mainit na paksa sa Katimugang Imperyo. Iyon ay isang bagay, ngunit ang biglaang pagkawala ng isang ginang ng napakatalino na binuo na teritoryo ng Rekan ay nawala. Inakala ng karamihan na maaaring kinidnap siya ng Volga Intelligence, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong dahilan o dahilan ng kanyang pagkawala. Samantala, isang bagong papa, nakahawig ni Reina, ang lumitaw sa kabilang bansa. Si Princess Reina ba talaga? Mukhang nakikita na ang Volga ay nakarating doon. Well, ano kaya ang nangyari sa kanya para maging isang papa? Naka-check-in ka na ba kay Locke? Alam na alam ni Rudolph ang relasyon ni Locke at Reina. Kaya, kung totoo man na si Veronica III talaga si Reina, hinding-hindi mananatili si Locke.
Ayon sa impormasyon mula sa aming mga especially siya ay kasalukuyang nasa estates, at hindi siya nakitang umalis sa estates, ulat ni Voltes. Ganun ba? Kahit na ang mga salita ay tila kapaki-pakinabang, ang ekspresyon ni Rudolph ay tila hindi natutuwa. Bagamat may katuturan ang mga sinabi ni Voltes, mukhang hindi madaling pakitunguhan si Locke. Si Locke ay hindi katulad ng iba pang recon na nauna sa kanya na walang kaalaman, matapang at may malinaw na kahinaan. Hindi lang siya ibang lalaki. Ang dapat ay patay na at nakahiga sa kabaong ay lumaki na. Habang lumilipad ang iniisip ni Rudolph, bigla siyang nagalit. Ang lahat ng ito ay dahil sa Lich Arsen, na palaging may ginagawa sa Recon family at hindi nagpakita ng anumang pangangibabaw sa mga nakaraang taon. Walang nagbago kahit na tiyak na sinuri at sinubukan niyang aksyonan si Locke. Marahil ito ay dahil sa Battle of Magic Towers, ngunit si Arsen ay walang intensyon na makisali kay Locke, o marahil ay sinusubukan niyang gumawa ng iba. Yung bony monster. Ay nako, feeling niya kaya niya akong paglaruan. Ang emperador ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Pinaalis niya si Voltes at tinawag ang pinuno ng Imperial Warlock Machine. Tinawagan mo ako, kamahalin. Kumusta ang labanan ng mga Magic Tower? Nang tanungin ng emperador, hinampis ni Machine ang sahig ng silid gamit ang kanyang itim na tungkod. Parang sinalubong ng sahig ang palo. Isang mapa ng kontinente ang lumitaw. Ang mapa ay mukhang napaka-metikuloso, at ipinakita nito kung ano ang nangyayari sa kontinente. Tulad ng nakikita mo, ang mga reformista ay nasa depensa ba? Ang pinakamabangis na lumaban, ang Rockid Magic Tower, ay nawala ng karamihan sa kanyang sariling interes hindi lamang sa tahanan nito kundi pati na rin sa mga dayuhang bansa, paliwanag ni Machine. Hindi naman siguro sila ganun kagaling. Si Rudolph, na naglalaro sa magkabilang panig ng digmaan, ay alam na alam ang mga kakayahan at kapangyarihan ng Veritas Magic Tower. Sa katunayan, lihim niyang tinutulungan ang mga reformista, umaasa na magtatagal pa sila ng ilang taon. Gayunpaman, ang Veritas Magic Tower at Arsen, na nasa likod ng Magic Federation, ay hindi nagpatinag. Ang kinaroroonan ng Meister ni Rockid ay kasalukuyang hindi alam. Sinisikap ng panig ng mga reformista na makipagkita sa Artenia Royal Magic Tower sa pag-asa na kahit papaano ay maaaring bumalik ang mga bagay para sa kanila, ulat ni Machine. Bueno, ang Artenia Royal Magic Tower. Tulad ng maaaring alam mo na, ito ay isa sa mga Magic Tower na nakikipaglaban sa Veritas Magic Tower para sa first at second spot sa kontinente. Ang Artenia Royal Magic Tower ay may sapat na gulang upang ibahagi ang kasaysayan nito sa banal na imperyo. Ang ilang mga pari ay nagsimulang mag-aral ng mahika dahil akala nila ito ay isang paghahanap na ibinigay sa kanila ng Diyos, na aakayin sila nito sa landas ng kapayapaan. Kaya naman maganda ang Artenia Royal Magic Tower sa teolohiya. Bilang karagdagan sa magic engineering, mayroon silang mataas na antas ng kaalaman sa mahika sa pangkalahatan, tulad ng magic ng medisina, magic ng buhay, at ang mga ganitong aspeto ay may malakas na impluwensya sa kontinente. Gayunpaman, hindi sila nakibahagi sa Battle of Magic Towers. Ang kanilang dahilan ay hindi nila maaaring hayaan ang mga pribadong bagay ng iba na makagambala sa kanilang kapayapaan. Bilang resulta, hindi pinahintulutan ng impluwensya ng mga bagay sa ibang bansa, at ang banal na imperyo, na may malaking domestic market, ay hindi masyadong nagmamalasakit sa iba. Sa wakas ba ay sinusubukan ng mga lalaking iyon na lumipat? Ang Marquis Meisteris ng Artenia Royal Magic Tower ay matagal nang kilala sa mga reformista, at mayroon ding mga reklamo tungkol sa mataas na antas ng mga banal na imperyo sa pakikibaka sa kapangyarihan, paliwanag ni Machine. So, neutral sila sa mga domestic matter at nakikialam sa Battle of Magic Tower. Opo, kamahalan, ngunit marami pang dapat gawin. Sa mga salita ni Machine, may pinag-isipan ang emperador at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi ba natin malalaman kung paano sila kumilos? Kung ang Artenia Magic Tower ay pumasok sa Battle of Magic Towers, ang Baroque Empire ay hahampasin ng 2 ibon gamit ang isang bato.
Ang isa ay upang bawasan ang lakas ng kanilang karibal, ang banal na imperyo, at ang isa ay upang harangan ang mga galaw ni Arsan. Sa mga salitang iyon, nagbago ang mukha ni Machine. Nakikiusap ako sa iyo, kamahalan. Mahirap para sa atin na magtrabaho sa Holy Empire, at kahit na makalusot pa tayo sa kanila, kung malalaman natin, maaari itong maging isang malaking dagok sa Imperial Family. Alam ko na ang banal na imperyo ay puno ng mga pari at paladin sa lahat ng dako. Magsasalita ako tungkol sa anumang mga problema sa intelligence. Pwede ka nang bumalik. Oras na para umatras si Machine mula sa silid ng trono. Nang lalabas na siya ng silid, agad siyang tinawag ni Rudolph. Sandali, halika rito. Oo, kamahalan. Puntahan ng timog at tingnan ang Recon Estate at Markilok. May bumabagabag sa akin doon. Sa nakalipas na 2 taon, nag-aalala ang emperador sa paglaki ni Locke, at mas hinala na wala siyang ginagawa kahit na narinig niya ang balita tungkol sa bagong papa. Kahit na ito ay isang bagay na maaaring walang halaga, mangyaring siyasatin itong mabuti, utos ng emperador. Nauunawaan, kamahalan. Sa mga salitang iyon, nawala si Machine sa mga mata ni Rudolph. Si Rudolph, na tumayo mula sa trono, ay ipinatawag ang mga opisyal ng intelligence. Wala siyang oras na sayangin. Kinailangan niyang suriin kung ano ang nangyayari sa Veritas Magic Tower, na may mataas na kamay sa Battle of Magic Towers. Chapter 200, Holy Artenia Empire 1. Si Lucas, na tumawid sa hangganan, ay sinubukang pumasok sa kabisera ng Bless. Dahil gusto niyang makita si Reyna sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa napakaraming mga rebelde at tropa na madalas na humahadlang sa kanila, hindi sila nakapagpabilis. At dahil ayaw nilang mapansin, sinubukan nilang pumunta kay Bless ng maingat hanggat maaari. Kaya't sinubukan nilang lumayo mula sa mga pangunahing kalsada hanggat maaari, ngunit gayunpaman, madalas silang nag-cross ang landas kasama ang mga tropa sa mga walang laman na nayo ng mga tinatapakang bukirin o mga refugee na tumatakas. Anong nangyari sa Artenia Empire na laging tinatawag na pinakamalakas na kontinente? Hindi ba't ang lahat ng ito ay dahil sa hindi natutupad na kasakiman ng mga namumuno sa lupaing ito? Ang ating imperyo ay maaaring maging ganito sa lalong madaling panahon. Nang sipay ni Locke ang kanyang dila, sinagot siya ni Philip. Gaya ng sinabi niya, ang sitwasyon sa Baroque Empire ay maaaring hindi ganoon kaganda. Sa kasalukuyan, ang salungatan sa pagitan ng mga maharlika at maharlika ay tahimik, ngunit may mga patuloy na pag-aaway na nagaganap sa nakalipas na 2 taon. Ito ay napakalinaw na ang mga maharlika at ang emperador ay malapit ng mapasailalim sa awa ng pamunuan ng estado. Hindi ito mabuti para sa mga normal na tao, ngunit marahil isang magandang pagkakataon para sa atin. Kung ang mga maharlika ay lumaban sa Baroque Empire, ang magkabilang panig ay mauubos ang kanilang mga kapangyarihan, at ito ay magiging isang bagay para sa Recon Marquis. Kaya naman nakipag-socialize si Locke bilang dahilan para makipag-ugnayan kay Duke Butler at sa iba pang mga maharlika at tahimik na nagbigay inspirasyon sa kanilang ambisyon. Para sa amin, ang oras ay pagkatapos nito, sabi ni Locke. Hanggang noon, tungkulin ng Marquis Locke at mga retainer ng Recon na paunlarin ang kanilang lakas hanggat maaari. Kahit na ang Recon ay nagtagumpay sa pagtaas ng titulo kay Marquis, at ang kapangyarihan ng mga gigant at mga kabalyero ay tumaas din ng malaki, ngunit hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Baroque Imperial. Si Locke na nakasakay sa loob ng 2 linggo, ay nakarating na rin sa kabisera ng Bless sa tabi ng isang magandang lawa. Hindi napigilan ng mga kabalyero ang paghanga nang makita nila ang lawa na kumikinang sa kapangyarihan ng perlas at mga dingding na gawa sa purong puting marmol. Wow! Ito ay mas maliit kaysa sa Nemesis, ngunit sa mga tuntunin ng kagandahan, ito ay tila mas mahusay, Panginoon. Obvious naman. Ang mga duwende ang nagtayo ng mga pader, ang palasyo, pati na ang katedral at ang iba pang malalaking gusali. Sabi ni Locke, ginawa nila. Ang orihinal na pangalan ng Bless ay Angiophon. Sa dwarf language, ang ibig sabihin ay Fairy Lake. Ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, nakuha ng mga tao ang lungsod at pinalitan ito ng pangalan bilang Bless. Paliwanag ni Locke,
Ang ganyang kwento. Iniwan ng magalang na mga mata ng mga kabalyero, lumapit si Locke sa mga tarangkahan. Ang mga sundalo ng banal na imperyo ay nagsasagawa ng mahigpit na inspeksyon, ngunit salamat sa mga mersenaryo na nararapat na inilabas mula sa kaharian ng Castia, sila ay nakadaan sa mga tarangkahan ng ligtas. Sa pagdaan nila sa gate, bumungad sa kanila ang isang malaki at mataong kalye. Sa kahabaan ng malawak na nakaunat na boulevard, maraming mga gusali na may mga puting tile na nakahanay. Binibigyang diin ng mga tindahan ang kagandahan, sa halip na kariktan, mayroong 2 hanggang 3 palapag na mga gusali at kung minsan, may 10 palapag din. Philip maingat na tumingin sa paligid at ibinoka ang kanyang bibig sa pagdududa. Nakakagulat. Ang lungsod ay kalmado, hindi tulad ng dapat itong kasama ng mga kalat na pag-aalsa. Ang pagpupulas ng Bless ay tila mas matatag kaysa sa dapat na sa mga normal na sundalo. Ang mga taong nabubuhay ay tila hindi kumikilos tulad ng koro ng sangkot sa paghihimagsik. May isang chismis na narinig ni Locke, sinabi ito ng mga kabalyero. Dahil ba ito sa himala nang makita ang bagong papa? Well, kung maghintay tayo ng kaunti pa, malalaman natin. Sagot ni Locke. Si Locke, nagbihis malapit sa isang tuluyan malapit sa gate at dinala si Philip sa Mercenary Guild. Kapag sila ay itinago bilang mga mersenaryong tropa, kailangan niyang bayaran ang mga ito. Ang Mercenaryong Guild ay natagpuan malapit sa kalye. Taliwa sa kanilang naisip tungkol sa lahat ng ito ay pangit, ito ay mukhang sopistikadong 3 palapag na marmol na gusali na may masikip na tao. Halata na sila ay mga mersenaryo mula sa kanilang mga damit at sandata, at nasaksihan nila ang ilang pamilyar na mukha noon sa kaharian ng Castia. Nakarating ka na ba sa guild? Pagpasok nila sa building, nakangiting lumapit sa kanila ang dalaga na tila isang staff. Tumango si Locke at itinuro ang desk na nasa harapan niya at magiliw na nagpaliwanag. Dapat kang pumunta doon at punan ang form. Pumunta si Locke sa desk gaya ng paliwanag ng birhen. Umupo siya sa isang bakanting lugar. Nang makaupo na siya, isang medyo may edad na lalaki na may hiwa sa mukha ang nag-abot ng papel. Punan ang mga patlang doon. Matapos punan ang mga patlang sa papel, iniabot niya ang mga ito, at tiningnan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga isinumiteng dokumento ng may interes. Mga mersenaryo ng Pulang Lobo. May kabuuang 32 miyembro at 10 expert level na mersenaryo. Sa katunayan, ang mga kabalyero ay higit pa sa intermediate level, ngunit para sa pagsisikap na maging mas kapansin-pansin, binawasan nila ang kanilang mga kasanayan. Ngunit kahit na ito ay, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin ng mabuti sa mga bagay. Ito ang unang pagkakataon na marinig ang pangalan ng mersenaryong grupong ito, isang Maharlika. Isang nahulog na Maharlika. Ngunit hindi pinaniwalaan ng medyo may edad na si Locke. Anong uri ng isang nahulog na Maharlika ang magdadala ng 10 ekspertong kabalyero kasama niya? Mukhang gusto nilang lumaban para sa isang dayuhang Maharlika at makakuha ng karanasan. Sa katunayan, ito ay isang pangkaraniwang bagay sa kasalukuyang mga araw. Sa mismong araw, halos 10 kabalyero at maraming Maharlika ay nagkunwaring mga mersenaryo. Ang kanilang layunin ay upang makakuha ng pera o karanasan sa dayuhang lupain na dumaranas ng digmaan. May iilan na nakialam para sa mga layuning pampolitika, ngunit hindi iyon ang inaalala ng guild. Ang mersenaryo ay isang lugar kung saan hindi sila masyadong nagtatanong. 3,000 pesos ang registration fee. Sa sinabi ng lalaki, tila nagulat si Locke. 3,000 pesos. Hindi ba't masyadong marami iyon para sa mga mersenaryo? Maaasahan ito dahil direktang kumukonekta ito sa kliyente at gumagawa din ng aftercare, kaunti pa. Nang mabayaran na ni Locke ang registration fee at bumalik sa tinutuluyan at bumalik na ang mga knight na ipinadala sa Information Guild. Alam mo ba ang tungkol sa bagong papa? Oo, pangunahing impormasyon, katulad ng narinig ko sa aming mga estates. Oo. Ang aktibidad sa labas. Iyon ang pinakamahalagang bagay ngayon. Una, kailangan nating suriin si Reyna, kung mailalabas natin siya o hindi. 2 buwan na ang nakalilipas, pagkatapos ng isang himala na nangyari sa gitnang plaza, walang nakakita sa kanyang mukha.
Minsan lang sa isang linggo, may misa sa katedral, pero natigil iyon dahil sa takot sa pagpatay. Kung gayon, dapat ba tayong pumasok sa palasyo? Ang mga bantay sa lugar na tinutuluyan ng Papa ay umapaw. Ang paglusot sa gayong mga gwardya ay hindi magiging isang madaling gawain, at kung mahuli sila, tapos na sila. Kailangan nilang harapin ang libu-libong tropa at daan-daang gigan. Sa kanila, ang pinakamalakas sa kontinente ay tinawag na paladins, ang ilan ay ang sword masters at sword sage. Kahit na may ilang gigant sa loob ng subspace na bracelet, hindi ito posible. Hindi ito magiging madali. Hindi siya naniniwalang imposible pero hindi niya akalain na magiging ganoon kaproblema ang simula ng kanilang operasyon. Umiling si Locke at tinanong ang sitwasyong pampulitika sa banal na imperyo. Nakatanggap siya ng maikling ulat mula sa Argos, ang intelligence department na nagbigay sa kanila ng huling minutong balita. Mayroong 3 lugar na kasalukuyang nagre-rebelled. Sa hilagang silangan ng imperyo, ang Saxony ay nakakakita ng pag-aalsa laban sa mga paksayon ng Constantine, Conrad sa Timog Silangan at Wrangel sa kanluran. Ilang ambisyosong maharlika o menor de edad na 7 tribo ng El Castle ay nagpahayag na hindi nila maaaring makipagkamay sa kanilang mga kamag-anak at makilala ang bagong papa. Nagpadala si Arsobispo Constantine ng hukbo upang talunin sila. Nabigo ang paunang pagsugpo dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga commander at sa hindi inaasahang malakas na puwersa ng mga rebelde. Ang natitirang bahagi ng imperyo ay tahimik pa rin, ngunit ang Conrad ay isang problema. Conrad. Ang pinakadakilang kamalig ng banal na imperyo ay ang prinsipe at arsobispo, si Ferriard ay nagpahayag ng kalayaan sa sarili noong nakaraan. Kaya naman mukhang abala si Constantine sa pakikitungo sa mga rebelde. Nakasaad na si Arsobispo Ferriard ay nagtataglay ng mahigit 50,000 tropa at 300 kabalyero. Ang mga menor de edad na maharlika ay nakiisa rin at ang mga puwersang nadagdagan niya ng husto dahil doon. Magaling. Una sa lahat, gabi na kaya magpahinga ka na at alamin natin ang iba pang impormasyon bukas. Sa utos ni Locke, bumalik ang mga kabalyero sa kanilang mga silid upang magpahinga.